Isa, manahimik ka Charlie. Kunin mo na yung pagkain at dalhin mo na rito para makakain na tayo. Nakataas ang kilay na utos ko sa kanya. Actually, nagpipigil lamang ako ng tawa dahil napaka-cute ng itsura niya ngayon. Para siyang batang naagawan ng candy. Sa huli ay laylay ang balikat niya at wala itong nagawa kundi sundin ang nais ko. Imbes na magkaharap ay magkatabi kaming kumain at panaka-naka ay ninanakawan niya ako ng halik kaya hindi tuloy ako makakain ng ayos. Ouch! That hurts! Reklamo niya nang kuritin ko ang tagiliran niya dahil bigla na namang gumapang ang kamay niya sa hita ko. Kumain ka na nga lang ng matiwasay. Ang gulo-gulo mo. Nakairap na saway ko sa kanya. Hindi ba pwedeng kumain ng payapa? My gosh! I just can't help it. It feels so nice to touch and kiss you all the time. Sagot niya habang dinadama ang tagilirang nakurot ko. Nagilty tuloy ako dahil napalakas yata ang kurot ko sa kanya. Be ready. We will leave tonight. Maya-maya ay sabi niya. Uuwi na tayo? Inosenteng tanong ko. No. We will go to Europe for our honeymoon. Casual lamang na sagot niya. How long will be there? Paano yung schooling ko? Nag-aalang tanong ko sa kanya. Gusto ko pa rin ituloy ang pag-aaral ko kahit may asawa na ako. We will be there for a month. I already canceled all the appointments that would require my physical presence. And for your schooling, your father said he already got over it. They will give you special exams and activities to cope with the time you will be out. He answered. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis dahil parang napangunahan na naman ako sa bagay na ito. Parang napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ko kaya muli siyang nagsalita. Are you okay, baby? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Puno ng pag-aalalang tanong nito. Kitang-kita sa mga mata niya ang pagkabagabag. I really hate given a special treatment by using some power. Ano na lamang ang mukhang ihaharap ko sa mga klasiko pagbalik ko? Na kayang-kaya kong pumasa dahil sa koneksyon ng daddy ko? Malungkot at dismayado kong tugon. Tinitigan niya muna ako ng matagal at tila pinag-aaralan ang mukha ko. I understand what you meant. Saad niyang makulumlim din ang mukha. Charlie, I never wanted to ruin the European tour you prepared. I just couldn't do it this way. Tugon ko. Then, let's just cancel. We can have that tour at the end of your semester by the way. He suggested. Mabilis namang nagliwanag ang mukha ko sa sinabi niya. At dahil sa tuwa, ay nayakap ko siya ng mahigpit. Why are you so hard to please? Masuyong komento niya, nagpangiti lang sa akin. Saka ko siya pinaliguan ng malaming halik sa mukha at labi. And guess what? We ended up in bed again, devouring each other's sweetness without limits. The next day, we went to his penthouse in Makati. Dito muna kami titira habang nag-aaral ako dahil mas malapit ito sa university na pinapasukan ko kaysa bahay niya sa Tagaytay. We can buy a house here too if you want, sabi niya pagkatapos naming maibaba ang mga gamit namin sa sala. I'm okay here. Saka malaki naman itong space mo. Ang ganda pa. Puri ko sa kanya. Ito ang unang beses na nakapunta ako sa penthouse niya. Malaki ito at napaka-elegante ng designs. Kumpleto rin ito ng lahat ng parte ng isang bahay. May sala, dining area with kitchen, entertainment area, malaking master's bedroom, at 2 guest room. May maid ka ba rito? Wala kasi ako napansing tao noong pumasok tayo. Biglang tanong ko sa kanya habang iginagala ang mga mata sa kabuuan ng lugar.
Actually, I have none. I only have a cleaner who is coming here 3 times a week. And my laundry is done in the shop. Plus, I can prepare my own food. Or sometimes, I ordered a delivery. So, I don't really need one. Paliwanag niya. Pretty independent, ha? Sinong mag-aakala ng isang Charlie Moretti ay kayang gawin ang mga simpleng bagay na hindi na kailangang iutos sa mga kasambahay? Habang nakikilala ko siya, lalong lumalalim ang paghanga ko sa kanya. Malayong malayo siya sa Charlie na alam ng iba. But don't worry, I already hired one from the agency at magsisimula na siya bukas. Dagdag pa nito. Tumango lamang ako. Parang ako patuloy ang nahiya. Kasi sa bahay, wala naman akong ginagawa kundi ang mag-aral at asikasuhin ang sarili ko. Pagdating sa household chores, zero talaga. But I promised to learn everything I needed to dahil gusto ko rin namang ma-impress siya sa akin. I'm sorry because I can't cook. I can't do the cleaning and other stuff. But cooking is not really my thing. Malungkot kong pag-amin sa kanya. Hey, you don't have to worry about that. All I need is you. You are my wife and not a servant here. Besides, hindi ako papayag na ikaw ang gagawa ng gawaing bahay. I will hire enough maids to serve us. All you have to do is to stay by my side forever. Madamdaming tugon nito. Parang naantig na naman ang puso ko sa sinabi niya. Bakit biglang sobrang sweet mo sa akin? Huwag masyado, kasi baka masanay ako. Saad ko. Natatakot akong masanay sa magandang pakikitungo niya sa akin dahil baka mahirapan ako kung biglang hindi ko na ito maramdaman o makita mula sa kanya. Dapat lang na masanay ka na. Dahil katulad ng deal natin, I will be devoted to only you. I will do everything to make you happy. Your happiness is my happiness too. Makahulugang sagot niya. Lalo tuloy nagugulo ang isip ko habang ang puso ko ay nagdiriwang sa mga sinasabi niya. But I still need to guard myself dahil mahirap mag-assume. Gusto kong itanong noon pa. Bakit mo ako ginustong pakasalan? I mean, disregarding the age difference, wala akong maisip na dahilan para piliin mo. There are more sophisticated and career women out there. So, why me? Nakatingin lamang ako ng diretso sa kanya habang tinatanong ang mga ito. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. And why not? I honestly do not know the answer to that either. All I know is that it's you that I want and no one else. Sagot nito. At banayad pang hinaplos-haplos ang mukha ko. Hindi ko alam ang sasagot sa sinabi niya. Kaya umiti na lamang ako. Bumaba ang mukha niya at kinintalan ako ng mabilis na halik. Parang nabitin ako. Kaya banayad na hinapit ko ang ulo niya palapit sa akin para halikan siya ng mas matagal at na mas matagal. Hindi ako nabigo dahil sinuklian niya naman ito ng mas maalab na halik. Then, dumako ang kamay niya sa likuran ko at hinapit ang katawan ko papalapit sa kanya. Otomatiko namang naikapit ko ang mga kamay ko sa leeg niya. Pagkatapos ay naramdaman kong inihiga niya ako sa sofa. He looked at me intently the moment my body is already on the couch. His eyes are now blazing with fire of desire. At para akong natatangay sa mga tinging iyon. I watch him as he slowly removed his shirt, followed by his pants, leaving only his boxers on. Tumaas ang kilay ko nang magtira pa siya ng saplot. Kitang-kita naman ang malaking bukol ng kahandaan niya. Kasi parang gustong-gusto kong haplosin iyon. Kaya bumangon ako sa pagkakahiga at lumapit sa kanya.
Ubos lahat ng enerhiya sa katawan ko pagkatapos noon. I felt him carried me to bed, cleaned me up, and put new set of clothes on my body. Ganoon din ang ginawa niya sa sarili, saka tumabi sa akin at ikinulong ako sa mga bisig niya. Isinandal ko ang kalahati ng mukha ko sa matigas niyang dibdib. Kahit hinang-hina ako, ay na-appreciate ko pa rin ang maganda niyang katawan. Hahaplusin ko sana ang dibdib niya, kaya lang ay hinuli niya ang kamay ko. Don't. You might wake up my baby dragon. And I swear, I won't be able to stop. Pigil nito sa akin. Kung hindi lang ako nanghihina, ay hindi ako magpapapigil. Iniyakap ko na lamang iyong kamay ko sa bewang niya at ganoon din siya sa akin, habang hinahaplos ang ulo ko. Dahil sa gentleness ng mga haplos niya, ay nakatulog agad ako. 1 week na akong absent mula noong kasal, kaya napagpasyahan ko ng pumasok ngayong araw. Mabuti na lamang at masipag mag-take note si Chloe, kaya madali lang din akong makahahabol sa mga lectures na namiss ko. Paano ba naman kasi ako makakapasok kung ayaw naman akong tantanan ng asawa ko? Mapaaraw man o gabi, walang pinipiling oras kapag gusto niya akong galawin. Kahit pa sa kalagitnaan ng kainan, sa paliligo o kahit sa panunood ng TV. Basta gusto niya, gagawa at gagawa siya ng paraan para mapapayag ako. Mabuti na lamang ngayon, kailangan na rin niyang pumasok sa opisina dahil marami na rin siyang paperwork at business proposals na kailangang asikasuhin. Hinatid niya ako kanina at ganoon na laang pangingit-ngit ko nang mapahinto pa ang ilang mga kababaihan para lamang nginitian siya. O kaya ay tapunan ng malalanding ngiti. Although hindi naman niya pinapansin ang mga ito, naiirita pa rin ako. Natural lang naman iyon, di ba? Kasi ako ang asawa. Hey, Beshi, kamusta ka na? Akala ko hindi ka nababalik sa pag-aaral. Patiling bati sa akin ni Chloe nang makita ako sa koridor, papunta sa classroom namin. At bakit naman hindi aber? Nakataas ang kilay kong tanong sa kanya. Syempre alam mo na. May pinilyang ngiti ang sumisilay sa mga labi niya. Tapos nagsalita ulit. Hoy girl, magkwento ka mamaya ha? Magaling ba siya? Saka anong feeling na makaisang Charlie Moretti? Kinikilig na tanong nito. Mabilis namang namula ang mukha ko sa tanong niya. Ano ka ba? Napakamalisyosa mo talagang babae ka. Mamaya may makarinig sa'yo. Gigil na saway ko sa kanya saka lumingon sa likuran kasi baka may nakasunod sa amin at marinig ang mga kahalayang binabanggit niya. Bakit ba? Nagtatanong lang naman ako. Curious lang naman ako kung anong pakaramdam kapag nakikipag-sex. Saka, totoo bang masakit talaga kapag first time? Sabi pa nito at lalo na akong naiskandalo sa bunganga niya. Chloe, ano ba? Napahinto na ako sa paglalakad dahil naiinis at nahihiya na ako sa kauusisa niya. Okay, sorry na. Natatawang sabi nito. Pero basta, magkwento ka mamaya ha? Dagdag hirit pa nito at napailing na lamang ako sa kakulitan niya. Ramdam ko rin ang mga matang nalipat ang tingin sa akin nang makapasok na kami sa classroom. Bumuntong hininga na lamang ako at casual na naupo upang ipagwalang bahala ang mga mapanuri nilang mga mata. I know some of them are thinking that I only married Charlie for his money and influence. Some of them made a side comment earlier that I'm a gold digger slut who is using my body for my own caprice and advances. Masakit mang pakinggan pero hindi ko na lamang pinansin dahil hindi naman iyon ang totoo. Hey, okay ka lang? Biglang lungkot ang itsura mo. Pabulong na tanong ni Chloe. Alam kong narinig din niya yung ilang mga sinabi ng mga klase namin
Kaya nafe-feel ko rin ang pag-aalala niya. Yeah, I'm good. Don't worry about me. I can handle this. Hindi nila ako basta-basta matitinag sa mga parinig nila. Simpleng tugon ko sa kanya. Hay, oo naman no? Saka marami rin ang naiinggit lamang sa iyo. Kasi kahit anong tumbling ang gawin nila, hindi sila magugustuhan ni Charlie. And besides, asawa mo na siya. Kaya lalong tumaas ang insecurity level nila. Pang-aalo nito. Tumango na lamang ako sa kanya dahil dumating na yung professor namin. 3 beses kaming lumipat ng building para sa lahat ng subjects namin buong maghapon. Pagod na pagod ako dahil lang hirap ng mga pinapagawang mga activities sa iba't ibang subjects buong araw. Literal na nakakadrain ng utak at energy sa katawan. Nauna nang nakauwi si Chloe dahil birthday ng daddy niya ngayon. Niyayaya niya nga ako, kaya lang ay hindi ko naman matawagan si Charlie para makapagpaalam sana. I tried calling him again, pero puro ring lang. Siguro ay busy pa ito. Nang tingnan ko ang pambisig na relo, ay pasado 5:00 na ng hapon. Magta-taxi na lang siguro ako kasi wala naman akong dalang sakyan dahil nga inihatid naman niya ako kaninang umaga. Nang makalabas na ako sa gate ng university, ay naglakad pa ako palabas na kanto dahil wala namang pumapasok na taxi rito. Mabuti na lamang at hindi naman ako natagalan sa pag-aantay at nakasakay din ako kaagad. 30 minutes lang ang layo ng school sa penthouse, kaya naging maayos naman ang naging buong biyahe ko. Tumango at ngumiti pa sa akin ang guard nang makita akong nakapaparating. Maraming tao ngayon sa lobby dahil may gaganaping bazaar ang isang celebrity dito mamaya. Dumiretso ako sa elevator kung saan marami ring naghihintay. Nasa top floor ang unit namin, kaya siguradong ako ang pinakahuling ihahatid ng elevator. 4 na unit lamang ang umuokupa sa pinakataas na bahagi ng residential area na ito at isa nga roon ay ang tinitirhan namin ngayon. Agad akong pumasok nang bumukas ang elevator at ang pinakahuling pumasok ay nagpataas ng kilay ko. Si Catrice. Ano namang ginagawa ng bruhang babaeng ito rito? Hindi ka man lang ba mag-hi sa akin? Pabulong na tanong nito saka dumagdag ng, Gosh, marami talagang mga walang breeding ngayon. Nakakairita talaga ang kamalditahan ng babaeng ito. Kung hindi lang siya pinsan ni Charlie, malamang ay nasabunutan ko na ito. Sorry, hindi kita napansin agad. Tipid kong tugon sa kanya. Huminto ang elevator at marami ang lumabas sa 10th floor kaya hindi ito kaagad nakaimik. By the way, Charlie is expecting me today at nangako siyang lalabas kami ngayon para mag-clubbing. Since you're the wife, I'm just informing you to be polite. Pagbibigay alam nito sa akin. Hindi ko alam kung bakit parang may bumangon na kakaibang inis sa dibdib ko sa sinabi niya. Wala pang sinasabi si Charlie sa akin tungkol dyan. I will wait him to tell me. Sagot ko na walang anumang emosyon sa mukha. I won't show her that I am a little affected with her provocation. Do you really expect na magpapaalam pa siya sa'yo sa lahat ng dapat niyang gawin? Alam mo, Christina, maging thankful ka na lang dahil dala mo na ang apelyido ni Charlie. Huwag nang masyadong ilusyonada dahil alam naman ng lahat na kaya ka lang nagpakasal sa kanya ay para isalba ang naghihingalong business ng daddy mo. Just wait for more weeks or months. Kapag nagsawa na sa iyo si Charlie, siguradong sa kangkungan ka pupulutin. Pakiramdam ko ay umakyat lahat ng dugo sa ulo ko at labis na igting ang pangako sa mga pinakawalan niyang insulto. Gayunpaman, kahit napakabigat na ng dibdib ko, ay pinilit kong magpakatatag para hindi maiyak sa harap niya. Hindi ako papayag na magtagumpay siyang saktan ako dahil lamang sa mga salita niya. Alam mo, Catrice, kung malungkot ang buhay mo, huwag mo na akong idamay dahil ako
Masaya ako at kontento sa kung anong mayroon kami ni Charlie. At labas ka na roon. Saka, saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob para pagsabihin ako ng ganyan? As far as I know, ampun ka lang ng tita ni Charlie. Kaya huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Dahil pareho lang tayong sampid sa pamilyang ito. Hindi ko napigilang banat sa kanya. Medyo nakonsensya ako sa mga huling sinabi ko. Pero nadala na ako ng galit sa uri ng pananalita niya sa akin. How dare you! Isang malutong na sampal ang pinadapo niya sa mukha ko at dahil sa pagkabigla ay muntik na akong matumba. Siya namang pagbukas ng elevator at bigla niya akong sinabunutan habang nagsisisigaw at pinagmumura ako. Ano ba? Bitawan mo ako. Walang hiya kang babae ka. Sigaw ko sa kanya at saka sinuntok ang sikmura niya dahil ayaw niyang bitawan ang buhok ko. Ayaw ko sana siyang saktan, kaya lang nanakit na ang anit ko sa higpit ng pagkakasabunot niya. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Wait until Charlie arrive, and I will let him know how wicked and barbaric you are. Sigaw pa nito sa akin. Barbaric? At ako pa ngayon ang barbaric? Ikaw ang unang nanakit. Ipinagtanggol ko lamang ang sarili ko. Katuwiran ko sa kanya. You are a bitch. Tilipan nito. Ngunit tinalikuran ko na siya at dumiretso sa pintuan ng unit namin. Ngunit bago pa ako tuluyang makapasok ay narinig kong pumapalahaw na ng iyak si Catrice. Charlie, thank goodness you're here. Tignan mo ang ginawa sa akin ng magaling mong asawa. Hindi ko akalaing napaka-violent pala niya at kayang-kayang manakit. Umiiyak na reklamo nito na ngayon ay nasa sahig at animo ay kaawa-awa ang hitsura. Nakatayo lamang siya kanina. Ngayon ay nasa sahig na. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang nagtatanong na tinging ipinukol ni Charlie sa akin. The way he looked at me now paved a painful well to my heart. It was like I was stabbed straight to the heart. While Catrice is giving me a knowing look. Tumalikod ako at tuluyan ng pumasok dahil hindi ko na matagalan ang nakikita kong kaganapan sa pagitan naming tatlo. Ang bigat ng dibdib ko at pakiramdam ko ay sa uri ng tingin ni Charlie ay hinuhusgahan niya na ako at mas pinaniniwalaan niya kaagad ang babaeng iyon. Ang sakit-sakit na parang sasabog ang dibdib ko. I ran to our room and buried myself deep to the pillows and let my tears fall uncontrollably. I don't know how long I was there and crying. Pero noong pakiramdam ko na wala ng luhang lumalabas sa mga mata ko, ay napagpasyahan kong pumunta sa banyo para mag-shower. Naiiyak na naman akong muli nang hindi man lang pumasok si Charlie para tingnan kung okay lang ako. O baka naman sumama na siya roon sa Catrice na iyon. Kasi nga 'di ba? Kaya nandito yung babaeng iyon dahil may pupuntahan daw sila. Lalo na namang nanikip ang dibdib ko dahil doon. Ibig sabihin ba nito, mas naniniwala talaga siya sa kasinungalingan ni Catrice kesa hingin muna ang paliwanag ko. Malungkot akong lumabas ng banyo pagkatapos maligo. Hanggang sa makapagbihis ay walang dumating na Charlie. Lumabas ako ng kwarto para tingnan kung naroon siya. Ngunit wala rin ito rito. Kaya naisipan kong magtanong sa maid. Risa, dumating na ba ang sir mo? Kunwari tanong ko. Naku, hindi pa po ma'am. Wala pa naman pong dumarating mula nung pumasok kayo kanina. Magalang na sagot nito. Ngumiti at tumango lamang ako sa kanya. Ay ma'am, ano po bang gusto niyong lutuin kong ulam? Ngayong hapunan. Masiglang tanong nito. Parang bigla kong na-miss ang dried adobong baboy na maraming sili. Iyon na lang. Tapos, sabayan na lang ng fruits or veggies mamaya. Pilit ang ngiting sagot ko. Agad naman itong nagpaalam upang ihanda ang sinabi kong gustong kainin. Pero sa totoo lamang, ay wala talaga akong ganang kumain.
Nagdadalawang isip ako kung tatawagan ko ba si Charlie o hindi. Pero lalo akong hindi mapakali hanggang hindi ko alam kung ano bang nangyari sa kanya at doon sa babaeng iyon. Kung alam ko lang na ganito pala ang mangyayari, sana ay sumama na ako kay Chloe kanina at nakiparty sa birthday ng daddy niya. Sa huli, ay napagpasyahan kong tawagan na lamang siya. Ako pa rin ang asawa, kaya may karapatan akong magtanong kung nasaan ang asawa ko. Ngunit bago pa ako makapag-dial, ay dumating na si Charlie at kasama pa iyong bruhan na animoy hinang-hina at galing sa sakit. Ano na namang drama ng babaeng ito? Isang blankong tingin lamang ang ipinukol sa akin ni Charlie, kaya bigla akong nanlamig. Anong ibig sabihin ng tinging iyon? Muli na namang nanikip ang dibdib ko at lalo at kitang-kita ko ang pag-aalala niya kay Catrice habang inaalalayan itong makaupo. Christina, what really happened between the two of you? At kailangan pang may masaktan? Tanong nito sa akin. Bakit Christina lang ang tawag niya sa akin? Bakit hindi baby? Napaka-formal pala ng pagtatanong niya. Kaya naiinis at iiyak na naman ako. She started it. She insulted me and I only defended myself. Nagtatagis ang mga ngipin ko habang sinasabi iyon. Sumasakit kasi ang puso ko sa uri ng pagtrato niya sa akin ngayon. Para akong isang kriminal na kailangang litisin. Pero mabuti pa, iyong kriminal. May pagkakataon pang mapakinggan ang panig niya. Itong sa akin, para akong nahatulan kaagad. Liar! Nagpapaalam lang naman ako na samahan ako ni Charlie mag-relax. Tapos nang aaway ka na agad. Bakit? Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Sigaw ni Catrice sa akin. At alam ko kung ano ang ginagawa niya. Pinalalabas niya na makitid ang utak ko at masyadong mapagduda. Is this true? May bahid ng pagkadismayang tanong ni Charlie. Doon na gumuho ang kakaunting pag-asang mayroon ako at ang pinipigilan kong luha at tikbi ay tuluyan ng kumawala. Are you honestly asking me that? Masamang masama ang loob na usig ko sa kanya. Nakita kong nataranta siya sa biglang pagbabago ng hitsura ko. Hindi ko mapigilan dahil ang sakit-sakit na nang nararamdaman ko ngayon. Baby, I just want to know the truth. Masuyong ang depensa nito at tinangka pa akong lapitan, pero umiling ako at umatras palayo sa kanya. No, the way you look at me earlier, until now, was telling me that you're not asking for the truth. Gusto mo lang na kahit papaano ay masabing naging patas ka. But you know what? You're unfair dahil naniniwala ka agad sa kasinungalingan ng babaeng yan. Sigaw ko at itinuro ko si Catrice na ngayon ay biglang napatayo sa kinauupuan niya. Don't yell at him. Ang galing mo rin namang magdrama, no? Ikaw na nga ang may kasalanan. Tapos dadaanin mo pa si Charlie sa paiyak-iyak para lang maawa siya sa'yo. How pathetic. Singhal ni Catrice. Catrice, please, stop. Napalingon siya sa gulat nang biglang magsalita ng malakas si Charlie. Tell me exactly how it started, he demanded to her. Nanlaki ang mga mata nito dahil hindi niya siguro inasahan na masisigawan siya ni Charlie sa harap ko. I already told you everything. I went here because I want her to know about our supposed event for tonight. Pagkatapos nagalit na siya at kung ano-ano na ang masakit na salita ang pinagsabi niya sa akin. Paliwanag nito. Ewan ko kung matatawa ako o papalakpakan ko siya sa galing niyang humabi ng kasinungalingan. Those are not exact words. Do you want to hear what she told me? Mapanghamong tanong ko, kaya lalong naging tuliro ang mukha ng asawa ko habang si Catrice ay umismed lamang at namewang pa. Sabi niya, kaya mo lang daw ako pinakasalan para pagbigyan ang daddy mo na matulungan ang daddy ko dahil pabagsak na ang negosyo namin. That I only married you for your money
and that you will soon get tired of me and discard me if I'm no longer of need to you. Mabigat ang loob kong pahayag. Patuloy ang pag-agos ng mga luha ko. Hindi ko itinago ang sakit na nararamdaman ko habang nagsasalita. Biglang naging alanganin ang hitsura ni Catrice sa mga sinabi ko. Akala niya siguro ay hindi ako maglalakas ng loob na ipagtapat ang lahat kay Charlie.